Turn or burn yung title nung topic natin or discussion natin for tonight. Okay, so bakit isang arrow, arrow showing that you have to turn or and then bakit mayroong apoy. So basically if it's related sa salvation, it is about turning to God or you will let your soul to be burned sa impyerno or sa hell. Tama po. Sige, Taglish tayo. Um, so at the end of this life, no, it is up to sa ating desisyon kung saan tayo mapupunta, saan natin gugustuhin mapunta. Some people, no, sasabihin nila, Diyos Diyos na ang bahala. Ano po? Yung iba sasabihin, hindi ko alam. Pag nag-evangelize ako tapos ganun yung naririnig ko, no? Saan yung, pag may tanong kasi nun syempre, no, along sa discussion, mababanggit mo na, o matatanong mo yung kausap mo, no, saan mo gugustuhin mapunta, di ba? We're expecting na ang sasabihin ng iba langit, di ba? Syempre gusto namin makasama ang Panginoon but nakakalungkot na may mga taong sasagot sa inyo or sa atin, no, na kulang. Diyos na bahala. I mean, siya naman may alam eh, 'di ba? Alam natin na alam ng Panginoon at Panginoon lang ang may alam kung saan tayo mapupunta after ng buhay natin sa lupa. But um, ngayon po ba hindi po ba natin malalaman kung saan tayo patungo or saan tayo uh, pupunta, no? Sa mga bagay na sa mga bagay na pinipili natin, 'di ba? Of course, if we choose ang Panginoon, no, if we choose to serve the Lord ng buong puso with a surrendered life, obviously, pamupunta tayo sa langit, no? Pero kung mas pipiliin natin ang mundo at mas pipiliin natin ang gumawa at mag-commit ng kasalanan patuloy, no? I think we should also get na kung saan patungo yung kaluluwa natin o saan patungo yung buhay natin, no, after this life. And I hope even before matapos yung discussion natin, decided tayo na tayo ay sa Panginoon talaga. So, ayun, dahil napanood niyan, may tanong ako ngayon. Yeah. Buti talaga ito yung topic natin. Kaya, sa kwento ng Hosea, nakita niya yung pangalan, di ba? So, alam natin, dahil nakasulat din siya, na-remind tayo na si Gomer yung kanyang asawa, o si Gomer yung kanyang iniibig, or ang kanyang partner. Sa napanood niyo po, ano po masasabi niyo sa kwento ng Hosea? Sige, si Ate Celine. Pa-unmute na lang po. Diyan nasendan mo din si Prim. Oh. Prim, nasendan ka niya. Tatawagin Hindi. kita. Sa sa group, hindi ko alam kung napanood ni Prim. Prim, napanood mo? Medyo busy. Medyo busy ako. Actually, ngayon lang Okay. ako ni Jerlyn. Okay. Babawi na lang ako next time. No problem. Sige, pero panoorin mo yun ha. Magandang kwento yan. Oo. Sige. Ate Celine, nakapanood po kayo nung Hosea na movie? O movie or parang short clip? Short clip pero 1 hour, ano? Hello po, sorry po pero hindi ko pa rin po siya napanood. Okay, sige. Sino pong nakapanood na? Yun na lang yung madaling tanong. Sagot. Or familiar sa kwento ni Hosea and Gomer. Baka kasi alam ni Ate Rona or napanood na ni Ate Adralyn. Si Anne, napanood na po ba? Napanood ko na pero medyo nakalimutan ko. Pero ang natandaan ko si Hosea and Gomer. Si, may, si, yung asawa niya, sino ba yun? Si Hosea yung lalaki, di ba? Hmm. Na yung babae nag-cheat, Hmm. pero pinatawad pa rin niya ng pinatawad. Tinanggap pa rin niya hanggang sa yung yung pagmamahal ni Hosea kay Gomer is sobra. Yung
Walang kapantay. Ayan yung Thank, pagkano ka, nung panood ko thank you po. Napanood mo na yung ano, Hosea? Sorry po, pero hindi po. Wow. Forgiven po. Ate Rana, familiar ka sa kwento ni Hosea? Ate Rons? Jean, oo, Ay, medyo familiar kasi before na pag natapit na natin dyan, yan before, pero matagal na parang yun nga yung ang Diyos ang nag-utos sa kanya na pakasalan yung parang prostitute po ba yun? Parang ganun. Or parang ganun po. Yun lang yung tatandaan ko doon sa story ni Gomer at Hosea. okay, salamat po, no? So, pag-connect natin yung dalawang summary ni Ate Rona at saka ni Ate Adrenaline. So, tama na, ayan, matatapos na daw in 10 minutes. So, tama na si Hosea ay lalaki at si Gomer ay babae. At at ang Panginoong Diyos ang kumausap kay Hosea para pakasalan si Gomer na prostitute, or they call it before a harlot. Ano po? Ibig sabihin, bayarang babae, ganon, maduming babae, no? Makasalanan na babae. So yung sabi ni Ate Adeline na grabe yung pagmamahal ni Hosea kay Gomer, no? Na parang paulit-ulit siyang nag-cheat, no? As in talagang nasa isang bahay sila, tapos si Gomer pupunta sa ibang lalaki, gano'n, no? Kasi parang yun yung way of living niya talaga bago niya makilala si Hosea 'di ba? So, yun yung buhay niya na hindi niya maalis ever since, kahit na may asawa na siya, kahit na uh, pakasal siya kay Hosea, no? Na marirelate natin sa buhay natin, no? Na ang Panginoon, grabe kung magmahal sa atin sa kabila ng pagkukulang natin, sa kabila ng pagkakasala natin at patuloy nating pagkakasala sa Panginoon. Na I think kahit sino siguro yung lulugar doon, no? Sa kay Hosea, siguro di na lang siguro maghanap na lang ako ng iba, 'di ba? Pero yung heart na binigay ng Panginoon kay Hosea, ibang klase din, 'di ba? Alam mo kahit sobrang sakit na, kasi nga cheat talaga 'di ba? Nagpumupunta siya sa ibang lalaki, talagang um, yung ginagawa ng isang prostitute, no? Yun talaga yung ginagawa niya, tapos babayaran siya, tapos uuwi siya kay Hosea, no? Um, yun yung yun yung puso ng Panginoon sa tao. But kung ang puso ni Hosea ay katulad ng puso ng normal na tao, ay hindi na, ayoko na, tama na, naglolokohan lang tayo. Yun yung gano'n yung mga maririnig na term, no? Sinasaktan mo lang ako, ganyan. Pero hindi. May kita natin dito kung ano yung um, pag-ibig ng Panginoon sa atin, ano, na bilang imperfect or kasalanan ng tao. Okay po. So, that's why I encourage you all po sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin niyo po ito. Showing na po, ay joke. Panoorin niyo po ito para ma-experience nyo, no? Kung paano magmahal ang Panginoon. Okay po. Okay. Ang Book of Hosea ay hindi lang siya basta kwento ng taong nagmamahalan po. Hindi lang siya tungkol sa isang prophet na inutusan, no? Hindi lang siya tungkol sa makasalanan lang, no? Pero makikita natin yung kwento nila na talagang sobrang related sa bawat isa sa atin. And makikita natin dito yung kapag ang mga tao ay tumatalikod sa Panginoon, no? Ano yung pwedeng
mangyari sa kanila. Makikita din natin dito kung ano yung paano tumatalikod ang mga tao sa Panginoon, no? But of course, when God's people turn away from Him, mas dumadami yung kasalanan, mas tumitindi yung kasalanan, no? And yung truth nawawala, and then destruction or punishment dun sa tao na yun ay kasunod. Syempre, di ba? The more na lumalaki yung kasalanan ng tao or natin, maaari, no? The more na nawawala, lumalayo tayo sa Panginoon, ang ating fellowship or relationship sa Panginoon ay lumalayo, no? So, dahil may napupuno tayong kasalanan, hindi na natin naririnig ang Panginoong Jesus, and we don't even have the heart to read yung kanyang salita, no? Let's say, kasi when God's people, no? So yung ibig sabihin, yung mga tao niya, because we're talking about, sa book of Hosea, we're talking about Israelites or Israels na chosen nation ng Panginoon, no? Tinawag sila, pero sila yung unang sumuway, sila yung unang tumalikod, sila yung unang nag-turn back sa Panginoon na nakakalungkot. Kayo po, kung kayo may anak, kaibigan, no po, mas younger mga pamangkin, let's say, ano yung mararamdaman nyo kapag tumalikod sa inyo yung mga yun na hindi na kayo pinapansin, hindi kayo pinapakinggan, and lumalayo sa inyo yung mga mahal nyo sa buhay? What would you feel? Diba? Masasaktan, maiinis, magagalit, di ba? Because yun talaga yung mararamdaman ng taong mahal ko siya, creation ko siya, pero bakit siya lumalayo? Bakit siya nagpapasaway, di ba? Well, human as we are, it is one of our nature na pagiging makasalanan. But I hope huwag natin siyang gawing lisensya para patuloy tayong magkasalan. Kasi ako hindi ko mapigilan yung bibig ko na kwento ko tuloy kung gaano kalaki yung sahod ni Jerlyn. Ay, malaking sahod na yun. Diba? Hindi ko napigilan talagang masabi talaga sa kapitbahay, no? So, yun. Hindi ko napigilan yung emosyon ko, nagalit talaga ako, diba? Pero nakalimutan ko na hindi pala ako dapat nanakit. Magalit okay lang, pero hindi ko dapat pinilit yung sarili ko na maghumante, mga ganon. Okay. And then, the last, no, distraction will follow. So, hindi natin alam kung anong klase ng palo, klase ng reminder or distraction or punishment yung bibigay ng Panginoon. Na, meron kaming biruan ng mga kaibigan ko na, nagkakasala ka na naman. Ganyan, parang, may pagkukulang ka naman sa Panginoon. Huwag mo nang antayin na paluin ka. Yung parang yun sa mga tap-tap, mga ganyan, remind, pagpitik, no? Reminder sa atin ng Panginoon maybe through His words or maybe through other person, no? Magpasaway na tayo. Okay? Wag na nating antayin na mapalo tayo ng matindi ng Panginoon, or wag na nating antayin na tayo ay paabutin dun sa hi Lynn, good evening po. Wag na nating paabutin dun sa destruction or punishment na kukunin na ng Panginoon yung buhay natin. Ano po? Okay, so grabe. 2 linya pala. Grabe naman. Okay. Nalilito po ako dun sa screenmate na. Tad ko kayo. Yan. Journey na lang ito yung nakikita ko. Okay lang yan. Okay. In this book then, makikita natin how God's love is so deep, no? Katulad ng sinabi ni Ate Adralyn kanina, grabe siya magmahal, grabe magmahal si Hosea. But His holiness is also absolute. Okay? Meaning, kahit gaano tayo kamahal ng Panginoon, kung tayo ay may mali at kasalanan, of course, may palo, no? May punishment. Hindi porket mahal tayo ng Panginoon, ay pababayaan na lang niya na magkasala tayo. Bilang anak niya, He wants us to live in holiness. Diba? Nasa Peter.
be holy or I am holy, no? So, hindi naman siya imposible. It is attainable. Hindi siya isinulat sa Bible for nothing. But it is for us to be encouraged to live holy and righteous before the Lord na ating pinaniniwalaan. Okay po? Less than a minute daw po. Send ka ng bagong link or ano po? Sige. Same link lang, same link. Okay po. Thank you po. Tagal lang po kayo sa labas. Okay lang po, ma'am. Ay. Sige po. Thank you. Okay. Okay po. Tuloy natin, no? So, God's love is deep, but His holiness is absolute. So, lahat ng magkakamali, lahat ng magkakasala against sa Kanya, ay may tiyak na kaparusahan. And He will not bless the rebellious or those people na magre-rebel sa Kanya. And of course, syempre, ang mga mag-o-obey sa Kanya ay blessing. Diba? Yun yung nakaka-encourage sa pagsunod sa Panginoon kahit madalas minsan mahirap. Kasi parang, Lord, ba't sumusunod naman ako? Ba't ganito yung nangyayari sa life ko? Diba? Ba't kasama yun sa pagpapatatag ng pananampalataya natin para sa Panginoon? Okay. And He calls His people not just to believe in Him, but to return to Him with all their hearts. Okay? So, tatandaan natin na hindi lang niya tinawag basta, no? Not only Israelites, even lahat, yung Gentiles na tinatawag nila, parte tayo ng Gentiles, no? Lahat ng tatanggap sa Panginoon, okay? Yun yung invitation diba? So, hindi lang niya tinawag yung mga tao, diba? But as the creation ng Panginoon, na sila ay bumalik, diba? May nagtanong sa akin, bakit daw parang hindi na lang daw ginawa ng Panginoon na para pasunurin lahat, ganyan, bakit daw nagbigay pa ng option, di ba? Syempre kasi kung hindi niyo mararamdaman yung love ng Panginoon and sa kanya rin, no, hindi rin niya mararamdaman yung totoo niyong pagmamahal or nating pagmamahal if yes lang tayo ng yes sa sinasabi ng Panginoon. And there is an option kasi, di ba? Kaya nga nagbigay ng free will ang Panginoon. Ang pagmamahal ay hindi pinipilit. Ito ay kusang ibinibigay, di ba? Hindi siya sinasabi, pero yun ay ginagawa at ipinapakita, di ba po? Pero dito, the Lord requires His people, hindi lang para tanggapin, para sabihin, tinatanggap ko ang Panginoong Jesus para maging aking Lord and Savior, but He even asked them, to return na, kunyari magkakasala sila, di ba? May mga tao kasi na pag nagkasala na, hindi na ako ligtas, hindi na, wala na, impyerno na agad ako. Parang, buti pa kayo, na-judge nyo na yung sarili nyo. Samantalang ang Panginoon, inaantay tayong bumalik sa tuwing tayo ay madadapa, sa tuwing tayo ay magkakasala at magkakamali. Diba? Hindi naman tayo perfect. At naiintindihan ng Panginoon yan. But then again, hindi natin pwedeng gamitin lisensya na dahil mapagmahal ang Panginoon, mapapatawad niya ako. Diba? At hindi rin natin pwedeng hindi natin pwede gamitin ang salitang mapagmahal ang Panginoon para tayo ay patuloy na magkasala sa araw-araw. At hindi rin natin pwedeng gamitin lisensya ang pagiging weak dahil in nature makasalanan tayo para patuloy tayo magkasala. Okay? I believe na discuss sa inyo na parte ng salvation ay ang pag-turn 180 degree sa kasalanan. Like totally who you, no? Okay, but walk towards the Lord and away from the world or away from Satan. Okay, to return to Him with all their hearts or with all our hearts. Okay, hindi nang
Hindi kasama dyan yung um, walang ibang sinabi ang Panginoon, ba't tayo, yung sarili natin, yung puso natin. Okay? Yun yung mahalaga sa Kanya. Okay. Remember, sin invites judgment. Whatever we do, may consequences tayo doon. Okay? And repentance restores. So every time na tayo magkakasala, no, let's try na humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Hindi yung nagkasala ka na, hindi ka pa nag-sorry, di ba? Again, the relationship between man and God ay iba sa man to man. Okay? People, maybe, hindi ako sorry. Hindi ko naman sinasadya eh. Sa Panginoon, di ba, makikita niya yon, sinasadya mo, hindi mo sinasadya. Tayo bilang kanyang servant o kanyang tinawag, kanyang anak, di ba? Hindi dapat tayo pride, no? We should keep ourselves humble palagi before the Lord na kasalanan ko yun, no? May participation ako doon kasi minsan yung iba kasi hindi inaamin na makasalanan sila, no? But sometimes also, they don't know na nakasalanan na pala yun. Kaya they don't repent, they don't say sorry sa Panginoon or anyone. Yun yung nakakalungkot. But repentance restores their relationship, no, sa Panginoon. Okay. And, hindi end, but salvation requires brokenness, not pride. Okay? Kung madadaanan niyo yung verse na blessed are the poor in spirit, no? Sila yung mga broken, no? Parang kanina, salamat sa Panginoon, very timely talaga. Ano yun? Beggar, parang beggar in spirit, parang ganun yung title ng devotion ko kanina umaga, no? Hindi porket nakilala natin, may head knowledge tayo about the Lord, we will have that pride na, okay, saved na ako, no? It's not for us din naman to doubt our salvation, no? Kasi parang, okay, parang pinapakita natin doon when we doubt is walang kapangyarihan ng Panginoon to save a sinner like us, like me, di ba? But not din naman too proud para hindi na tayo maligtas, no? We have to work on, I believe na discuss din to, we have to work out on our salvation, no? Not to prove sa ibang tao na tayo ay saved, but we have to prove yung ating pagmamahal sa Panginoon. No? Yun yung bunga ng ating pagkakaligtas, di ba? Continue serving, attending church, listening to God's word, or reading or meditating God's word, di ba? Tandaan natin din na those people na talagang broken, di ba? May mga tumatanggap sa Panginoon na talagang sobrang iyak, sobrang durog, no? Kasi sila yung naka-experience ng pagmamahal ng Panginoon. And I hope hindi tayo na-save lang dahil lang sa ating lips. Hindi tayo na-save lang dahil lang, sige na nga, kalala ko si Jerdin, kaibigan ko kasi si no? It is our heart ang importante sa Panginoon. And mas nakakatakot kung patuloy natin sasabihin na tayo ay maka-Diyos, tayo ay ligtas, that hindi nakikita sa ating gawa. Okay? Meron tayong tatlong topic. Unang-una dito ay ang sin brings judgment, not just disappointment. Okay? So, kanina sabi na natin, no, the more na gumagawa tayo ng kasalanan, nawawala yung truth, no? Hindi na natin nakikita, hindi na natin naririnig ang Panginoon. Nalalayo tayo sa Panginoon, no? Not just disappointment, or hindi lang na nalungkot ang Panginoon sa atin, sa mga ginawa natin, na pagkukulang pagkakasala, no? Pero, sabi kanina, di ba, sin invites judgment. Okay? So, mas masakit kapag may palo na yung Panginoon or pag may judgment na sa atin ng Panginoon. So again, even before we reach the point na talagang tayo ay sobrang tigas na ng ulo, no? Kasi tinawag tayo ng Panginoon eh. Okay, nanampalataya tayo at first, naniniwala tayo sa Panginoon, we go to church, we continue na
umattend ng Bible study regularly, no? Para pag time pala natin, no, meron tayong ginagawang hindi maganda, meron tayong hindi pagkakasala na nagagawa. So, yun yung cheat. Okay, no? So, feeling ko nasa introduction pa lang ako. Sorry po. Pwede pong basahin natin yung medyo parang akala ko talaga pero ano na tayo no first topic. Sige, basahin po muna natin pala yung Hosea chapter 10 verse 12 kasi as much as possible no sana madaanan magja-jump into different chapters ng Hosea kasi tayo. Sige po. Sorry naman. Okay. Sige, sabay-sabay na lang po tayo. Hosea chapter 10 verse 12 no. Nandiyan na po. Thumbs up po. May kaya ba 'to mag-thumbs up? Di tayo gamay ng Zoom eh. Okay. Thank you po. Hosea chapter 10 verse 12. Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till he come and rain righteousness upon you. Okay po. Short prayer lang po. Okay. Let's pray po, dear Heavenly Father, Lord God, we thank you, Panginoon, sa oras na binigyan niyo po muli sa amin, Panginoon. Introduction pa lamang po, Panginoon. But we feel, Panginoon, kung gaano yung kalaliman yung pagmamahal sa amin. But ganun din, Panginoon, na kasalanan ng tao, Panginoon, na naglalayo sa inyo. We pray, Panginoon, na patuloy niyo po kami i-convict, patuloy niyo po kami i-rebuke, Panginoon. And tulungan niyo kami, Panginoon, sa araw-araw, ma-sure po namin na ang bunga ng aming pagkakaligtas, Panginoon, ay makita din ng ibang tao, Panginoon. Mga matutunan po naman namin dito, Lord, ay maisabuhay namin, Panginoon, at maalala namin hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. So, all the things we pray in the name of the Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. So, ayun no, sige, basahin natin yung Hosea chapter 5 muna. Okay? Magtatawag tayo ngayon. Okay, at sige, Ate Celine. Kasi Jordan, Celine. Ate Celine, pwede pong pakibasa yung Hosea chapter 5 verses 3 to 4. Sure. Hosea chapter 5, verse 3. To 4 I know po. you, verse 3 to 4. I know what you are like, O of Ephraim. You cannot hide yourself from me, O Israel. You have left me as a prostitute leaves her husband. You are utterly defiled. Your deeds won't let you return to your God. You are a prostitute through and you do not know the Lord. Yeah, thank you po. Basahin ko lang po siya sa, anong version yung sa Ate Celine? Ano po ba? NLT po. NLT, okay. Salamat po. Pero grabe yung words ng ng sa NLT. Ito ang sa King James. Salamat, Ate Celine. Ito ang sa King James. I know Ephraim and Israel is not hid from me. For now, O Ephraim, thou committest whoredom, and Israel is defiled. They will not frame their doings to turn unto their God, for the spirit of whoredoms is in the midst of them, and they have not known the Lord. Okay. Yung grabe yung word niya, prostitute, 'di ba? Hindi kayo tago, no? Kasi nakikita tayo ng Panginoon. Ang mga Israelite, hindi sila basta nagsa-struggle sa kasalanan, no? But they are the one who continuously committing adultery, no? Yun yung habitual sinning na nakakalungkot, no? Alam nila na kasalanan, yet they're doing it. Okay? Alam natin na kasalanan yung isang bagay na yun, pero ginagawa natin. Diba? Name it. No, we're not gonna ask kung ano yung ginagawa natin kasalanan, but ganun siya, ganun yung sinasabi ng Panginoon dito. Kilala ko kayo, Ephraim, kilala kita, Ephraim, kilala ko ang Israelites. I mean, walang may tatago sa Panginoon. Tandaan din natin yun. Kita niya lahat. Kita niya ang bawat galaw natin. Diba? Para bagang CCTV yung Panginoon. No? Pero, yun no? Kita niya, He's in everywhere. He is above everywhere or sa buhay natin, di ba? Hindi natin siya nakita, but
He sees even ang laman ng heart natin, even ang nasa isip natin. Hindi pa natin ito nasasabi, but alam na ng Panginoon. Okay? Alam niya na gano'n nagkakasala ang Ephraim at ang Israelites. Ano po? They will not frame their doings to turn unto their God. Diba? Hindi nila, hindi nila yung bibitawan or hindi nila yun ititigil, diba? Kasi ang heart nila, ang gusto nilang ginagawa ay yung maging magkasala. Yun yung nasa, kumbaga kung sa dugo, no? Yun yung nanlalagay sa dugo nila, diba? Kasi tao nga, makasalanan, no? Pero, no. Diba? Kung patuloy tayong magkakasala, isa lang pinapatunayan natin. First is maybe wala ang Panginoon sa atin, wala tayong Holy Spirit. Maybe hindi talaga tayo totoong ligtas. Hindi talaga tayo tumanggap sa Panginoon. Or maybe talagang ayaw lang talaga nating magpasakop sa Panginoon. Diba? So nakakalungkot, sabi niya sa last part, no? And they have not known the Lord. Pero tinawag siya. Pero anak sila ng Diyos. Diba? So-called anak ng Diyos. Tinawag sila, pinili sila. Pero hindi sila nakikinig at hindi nila kilala ang Panginoon. The more na tayo ay gumagawa ng kasalanan, the more that tayo ay napiplease natin yung sarili natin, yung pakiramdam na masarap, di ba? The more tayo nabubulag eh. Hindi natin naaalala, nasasaktan ang Panginoon. Hindi natin naiisip na ang dahilan kung bakit siya sumunod sa Diyos Ama na ma-crucify at mamatay sa cross is because of the same sin na patuloy nating ginagawa araw-araw. Nakakalimutan natin na tumigis yung dugo ng Panginoong Jesus sa cross of Calvary dahil sa pagsalangsang natin or dahil sa pagtalikod natin sa Diyos. No? So, sana bago tayo mag-commit ng sin mamaya or bukas, no, maalala natin yung Panginoon. Lalagay ko ba ulit? Hindi siya mangyayari, no? But yung bagay na lalagay ko ba ang Panginoon sa kahihiyan ulit? Imagine, no? Imagine the crowd. Imagine, I think siguro panood yun yung Passion of Christ, no? Imagine nyo yung nangyari nung sa movie na yun, no? Andun ang Panginoong Jesus, kinary niya yung cross all throughout, talagang punishment and all, dumudugo. Crown of thorns, talagang binoon pa. Pagkapako, sinaksak pa siya, namatay. Diba? But even before that, minamak na siya ng tao. So are you gonna put the Lord there again? Diba? Iisipin natin ngayon, no? Kung ako ngayon, nakikita ko, parang, okay, people will not know na gawa ni Jerlyn, gawa natin lahat, bakit nandun ang Panginoon. Pero binayaran niya in advance yung mga gagawa nating kasalanan. So magko-commit ba tayo ng kasalanan or magko-commit tayo para sa Panginoon? Nasa atin na lagi ang choice, no? Nasa atin palagi ang decision. Okay, so hindi nag-struggle ang Israelites, pero kasi nasasarapan sila eh, nagugustuhan nila yung ginagawa nila. Nagiging parang okay sa kanila, masaya sila, di ba? Kaya patuloy sila sa pag-cheat sa Panginoon, kung yun yung term, di ba? Nakakalungkot na yun nga, na hindi nakikita ng tao yun. Sana nakikita rin, na-imagine din natin sa tuwing magkakasala tayo, nagagalit ang Diyos. Diba? Ano yung punishment na pwede niyong ibigay pag tayo nagkasala? Tandaan natin, minsan, ang punishment or ang destruction, minsan hindi lang sa atin pumupunta or hindi lang tayo affected. Worst is even our loved ones affected. No? Mahal natin sa buhay, even our job, pwede din siyang maging cause ng punishment sa atin ng Panginoon the more na tayo nagkakasala. Okay? Maraming mga tao ngayon na, naiintindihan man ako ng Diyos, di ba? Pero hindi eh. Anong sabi kanina, di ba? Mapagmahal ang Panginoon, pero siya ay holy, no? So, hindi yun mapapalampas ng Panginoon. Okay? At walang kasalanan na hindi niya talaga
bibigyan ng karampatang parusa. So, we have to be careful palagi. Okay? Sige po. Jer, pabasa naman ako Romans. Hindi siya 6 to 23. Ang damang haba niyan. Romans chapter 6 verse 23 lang po yan. Romans 6, verse 23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Okay. So, for the wages of sin is death. Okay. Yung death dyan kasi hindi siya death na dead lang, no? That's our spiritual death na mapupunta sa hell. Okay? So, mamamatay ba tayo? Mapupunta ba tayo sa hell? Or we're gonna accept ang regalo ng Panginoon na eternal life, no? Through Jesus Christ. Okay? So, in application, para sa atin, ano po, stop minimizing our sin. Okay? Hindi siya sin. Okay? Hindi siya sin. Okay? Whatever it is, maliit, malaki, madami, kaunti, it is just the same sin na ayaw ng Panginoon. Okay? And God calls it rebellion against Him. Okay? Or kanina, adultery, di ba? Are you living in holiness or hiding compromise in your job, marriage, or in your phone? May mga tinatago ba tayo? Walang, di ba? Nagko-compromise ba tayo? And you cannot have secret sin and spiritual victory. Okay? So, either malulungkot at mag-grieve ang Holy Spirit sa ginagawa nating kasalanan, at hindi tayo, alam mo, wala tayong spiritual victory, wala tayong joy, kasi nga nandun yung may kasalanan tayo. And surely yung malayo ang ating relationship sa Panginoon. Okay, medyo wipe up. Okay. Okay. Pwede pong basahin naman natin ang Ecclesiastes chapter 12, verse 14. Prim, pwede ikaw. Sorry. Saglit Sige. lang. Ecclesiastes, hindi ko po siya na-type. Sorry po. Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 12, verse 14. 14 po. Sorry. Pwede excuse lang ako. Sige po. Ako Sorry. na lang siguro po. Ecclesiastes chapter 12, verse 14. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. People, every work into judgment, no? If hindi pa natin naririnig, there will be a judgment po kasi after this life, no? Kung saan i-judge ng Panginoon yung mga tayo ay magiging accountable for whatever we did nung tayo nabubuhay po, no po? Whether it be good or not, yung ang sabi nila ipapakita daw sa'yo kung ano yung ginawa mo before, no, or during na ikay nabubuhay, no, nakikita mo, ikaw mismo mapapanood mo kung ano yung nakita ng Panginoon, no, and you'll be accountable kung ano yung ginawa mo sa time na yun, no. So, maybe kung hindi ka nag-evangelize, wala kang nakalimutan ko yung crown sa mga nag-evangelize, or maybe kung hindi ka nag-serve, no? May mga kasi siya may mga
may mga crown or may mga ibibigay na ang Panginoon as reward sa atin sa langit, no? Kapag Judgment Day. So, we have to be careful, no, sa ating mga actions. Ready ba tayo na ipakita sa atin ng Panginoon na yung mga ginagawa nating kasalanan, no? Baka hindi tayo rin, ginawa ko pala yun. Diba? So, yun, we have to be careful and sensitive sa mga iniisip nating gawin. Ano po? Judgment is there. Okay, Romans chapter 8, verse 13 po. Ate Rona. Romans chapter 8, verse 13. Yes po. Wait lang po ha. Sige po. Romans 30. Romans chapter 8 verse 13 po ano. Yes po. Wait lang po. Romans chapter 8 verse 13. For if you live after the flesh, you shall die. But if you through the Spirit, do mortify the deeds of the body, you shall live. Thank you po. Okay. For if ye live after the flesh, you shall die. Kasi after flesh means we're doing the work of the world. We are doing, or we are, parang mas lamang pa si Satan sa buhay natin, no? Unlike kapag tayo ay nabubuhay or tayo ay sumusunod sa Panginoon or through the Holy Spirit, our body, no, magiging if we live through the Holy Spirit or through the Spirit, we live, meaning na tayo ay magkakaroon ng yung eternal life, yung mabubuhay after this life, no? Pero pag we live after the world, we will be dead, no? After this death, okay? One illustration lang po, imagine you're being married for 10 years. Wow, 10 years. One day your spouse admit that they've been emotionally involved with someone else for months. But they say it was just texting and nothing physical. Would you shrug it off? Or you feel devastated and betrayed? Diba? Or ano ba yung mararamdaman mo? 10 years relationship, may kachat siya. Diba? Kung babae, sa babae mo ginawa, yun, nagwala na siguro, diba? Pero ano kaya kapag yung lalaki sa lalaki ginawa? Hindi ko rin sure. Pero, that's how God feels when we entertain sin and excuse compromise, no? After long years ng ating pagsasama sa Panginoon, after the whole time na talagang the Lord bless us, the Lord protects us, even our family, no? Makikitaan tayo ng, may sinasamahan siyang iba. Meron siyang ibang ginagawa, diba? Spiritual adultery is real, no? And it breaks God's heart. So yun din, yun lagi nating tatandaan. Not only na tayo nilalagay natin siya ulit-ulit sa cross, no? But siya ay nasasaktan. Okay? Ilagay natin yung sarili natin sa kanya, sa shoe niya. Okay? Okay. 10 minutes now. Grabe naman yung, sige, lahatin ko na to. Okay po. Next natin topic, second, repentance is not optional. It is urgent. Okay. God does not accept lip service. He is not impressed with your attendance at church or attendance at Bible study, or he's not impressed with posting Bible quotes or Bible verses, no? He wants your obedience. God wants our obedience. So tandaan natin, murmuring,
or obeying the Lord with murmuring, no, it's still disobedience. Delaying ang ating pagsunod sa Panginoon, it is still disobedience. Okay. Lord, mamaya na Lord, kasi mamaya na ako mag-church, Lord, or bukas na lang, may option naman sa iba kasi lalaba pa ako. No? We should know our priority. Okay? And hindi option din ang Panginoon palagi. No? Kasi hindi ka naging option sa Panginoon. Never. Okay? Whenever you ask, Lord, protect our family. Lord, give them food. Lord, give me a good job. Sana natandaan natin na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Diba? Sige, basahin po natin ang Hosea chapter 6, verse 6 to 7. Lynn, makapagbasa ka? Ang sweet mo, Lynn. Hosea chapter 6 po, verses 6 to 7. Lynn? Ma'am, saan po yung ano? Yung babasa Ano niyo? pa? Pa? Saan po yung babasa? Ano pa? Saan po yung babasahin niyo? Ay, ano, actually, may Bible ka? Ay, wala po kung ano dito, ma'am. Sige, Hindi ko sige. dito. Ano na lang, kahit siguro i-search mo na lang muna sa Google, no? Hosea chapter 6, verses 6 to 7. Yung una dito sa ano. Sige po. Sunod si Ann, makakapagbasa ka na? Ay, makakasalita ka na? Yes po. Sige. Ikaw yung sa Isaiah 29, chapter 29, verse 13, ha? Okay po. Ate Adreline, ikaw naman po sa Acts chapter 3, verse 19 po. Okay? Lynn, ready ka na? Apo, ma'am. Okay, sige. Yung sa Hosea 6 verse 67 po, ma'am. No? Yes po. For I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God, rather than burnt offerings. As at Adam, they have broken the covenant. They were unfaithful to me. Okay. Thank you po. Okay. Sabi niya dito, for I desired mercy, not sacrifice, and knowledge of God more than burnt offering. So before, yung ginagawa ng mga Old Testament people, no, tuwing nagkakasala sila, magbe-burn offering sila, no? Kung ano yung afford nila, merong mga dove lang, no? Merong sheep, merong ram, merong ox, no? So siguro sa kanila nung time na yun, the bigger na sila ay mag-offer, the bigger yung kanilang offer or burnt offering is the bigger the chance na mapatawad sila ng Panginoon, di ba? But the Lord, God the Father, ended there. Kaya nga ang last sacrifice that acceptable is only Jesus Christ, no? His blood is the only blood that is acceptable for us to even reach ang Panginoong, ang Diyos Ama, no? Or to even be closer sa Panginoon and mapunta sa langit, no? If we accept Jesus Christ. But they, like men, have transgressed and the covenant, and they have dealt treacherously against me. Treacherously, continuously sin, no? Palagi, habitual sinning na siya. Sige po, Isaiah chapter 29, verse 13 po. Wherefore the Lord said, for as much as these people draw near with me, their mouth and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men. Okay. Kanina, for I desired mercy and not sacrifice. So sana we have the heart na we always ask or we always desired ang kapatawaran ng Panginoon, ang pagiging mahabagin niya sa atin, no, sa tuwing tayo magkakasala.
at hindi lang na tayo ay basta mag-offer sa Panginoon or we do our service. Kasi hindi naman siya makakatanggal ng kasalanan, di ba po? So sa Isaiah chapter 29 verse 30 naman, for as much as the people draw near to me with their mouth and with their lips do honor me, but remove their heart far from me. They keep on praising the Lord. They keep on worshiping the Lord. Sa kanilang bibig, maririnig mo, oh, papuri sa Panginoon, God bless you, mga ganyan-ganyan. Alam niyo, ganitong ginawa ng Panginoon sa akin. Pero ang laman ng heart ay iba. Malayo sa Panginoon, no? Parang to make them look more religious. To make them look more, oh, holy, no? But God sees our heart. And their fear toward me is taught by precept of man, no? Dala na lang ng mga tao, ng kasama, kaibigan, maybe, di ba po? Sige po, Acts chapter 3 verse 19 po. Acts chapter 3, verse 19. Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Thank you po. Okay. Repent ye therefore and be converted, ano po, that your sins may be blotted out, as in matatanggal, mawawala, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Meron pa po yan, 1 John 1:9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins. It is not only na tayo kapag sinabi natin tayo ligtas ay tatanggap tayo sa Panginoong Hesus, no? That is one thing, okay? Na tayo ay tumanggap ng buo. But kalakip kasama ng pagtanggap natin is that we accept na tayo makasalanan, that we can't live without the Lord, that we can't help ourselves para tayo mapunta sa langit kung hindi dahil sa Panginoong Hesus. Is humingi ng kapatawaran or i-accept na tayo makasalanan, patawarin niyo po ako. Okay po? Just a word of saying, Lord, patawarin mo ako. And it's not an optional, no? Hindi, okay na, hindi na ako mag-repent, tumanggap naman na ako eh. It's not like that po. Okay? Meron pa yan, second, sige, note nyo na lang po yung iba para hindi po tayo abutin ng kinabukasan. Second, gusto ko siyang, sige, padaanan ko yung iba. Second Corinthians chapter 7 verse 10, for God is sort of worketh repentance to salvation, not to be repent. Sige, basahin ko na lang po. Anytime out of context. Second Corinthians. For God is sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Okay, so ganun ka-importante yung repentance sa tao, no? So just another illustration, no? Picture a man ignoring yung chest pain niya for weeks, or name it, kung anong sakit yun. The doctor, he just take, yan. So instead of seeing the doctor or magpa-check up, no, umiinom lang siya ng painkillers and pretend na okay lang lahat, ano. One day, nag-collapse siya. No? Hindi niya alam, meron pala siyang massive heart failure. Okay. And that's what it looks like to ignore sin, okay, and then delay repentance. Nagnanumb yung ating spirit, nagnanumb yung ating spiritual or yung ating spirit, no? That leads to, hindi natin namamalayan, namamatay na pala siya, di ba po? The longer you wait, the harder your heart becomes. And closer to death na, 'di ba? So wag nating hayaan na kainin tayo ng kasalanan, not even before we utter repentance. Ano po? Proverbs 28:13.
Proverbs 28:13, he that covereth his sins shall not prosper, but whosoever confesseth and forsaketh them shall have mercy. Okay, for those people na talagang itinatago pang mga kasalanan, for those people na talagang itinatanggi ang kanilang mga kasalanan at hindi na-admit na sila ay makasalanan, hindi magpo-prosper ang tao na yun or hindi siya pagyayamanin ng Panginoon. Name it, no? In health, in money, okay? Ano pa, kahit ano po, sa buhay, no? Magiging maalwa ng buhay, no? But those people na nagko-confess ng kasalanan nila, yon makakatanggap siya ng mercy ng Panginoon and of course, ang blessing. Okay po? Ang cute nung ano ko, nauna na yung mga verses. Yan, okay. So next natin, last topic natin is salvation is for the broken, not the proud. Diba? Grace is for the humble. Di ba nabanggit natin kanina, blessed are the poor in spirit, for they shall see the kingdom of God. Okay? Grace is for the humble and not the self-righteous. Hindi yung parang nagpapakita na palaging siya ay matuwid. Ano po? Wala namang matuwid talaga. Wala naman talagang tumatama, no? Sa mata ng Panginoon, the way we live as human, laging namimiss natin yung mark, yun yung sin missing the mark, no? Kasi may standard ang Panginoon, pero lagi tayong yung isa nating paanan nandun palagi sa lagpas kahit mga 0.1, di ba? Ibig sabihin, hindi natin masunod ang Panginoon kahit anong gawin natin, di ba? Meron siguro, no? May mga tao siguro na kaya naman palang hindi magkasala. Well, good, no? Kasi dapat naman talaga, no? We strive and we persevere na hindi tayo magkasala hanggang sa Panginoon. Diba? You cannot serve God while defending your pride, your ego, or your reputation. Okay? Basahin po natin ang Hosea chapter 14 verse 1 to 2. Jer, ano lang po? Ako na lang po. Ay, sige po. Thank you. Sorry. So, Hosea chapter 14, verse 1 and 2. So, O Israel, return to the Lord your God, for you have stumbled because of your iniquity. Take words with you and return to the Lord. Say to him, take away all iniquity. Receive us graciously, for we will offer the sacrifices of our lips. Explain mo daw, Prim. Ay, So, joke lang yun, Prim. Joke lang. Okay pa, wait lang. Jer, gusto mo mag-add dyan sa part na yan? Sige, kasi nawala ako dun sa... Hanapin ko ulit. Nagtawag eh, no? Ano yung ano mo dyan? Sige, dahil... Ayun. Oh. Sige, girl. Sige. Kakaano ka lang. Okay. Yung pagkakaintindi ko ng salvation or sa verse itself. Sa verse itself po. Sa Hosea. verse itself, wait. Hosea 14 verse 1 to biglaan na. Israel return. Bakit yung today ba, hindi ba biglaan? Tinawag niya lang po ako. Turo ka Sige. din. Yung sa una, return, O Israel, to the Lord your God. Kasi tayo as individuals pa na compare tayo sa Israelites na no matter ilang beses tayong gumawa ng kasalanan, still yung forgiveness ng Panginoon is binibigay niya for us. Na lumalayo tayo yung picture kasi ng Israel na lumalayo tayo sa Panginoon pero hindi siyang nagsawang maghintay for us. Naiiyak ako. For us to wait lang. For us to repent ba, he still welcomes us with open arms na walang judgment or anything na maririnig sa kanya. Yung hinihingi niya lang is yung heart natin na mag-repent sa ating kasalanan, di ba? Sabi dito, take
take words with you and return to the Lord. Parang every time na nagkakasala tayo, we have to itatak natin sa isip natin na we have to return to the Lord and hindi na dapat ulitin kung ano man yung nagawa nating kasalanan sa Kanya. So, ayun. Oh, ito na ito. Huwag ka nang umiyak, Tisha. Thank you po. Okay. So, O Israel, return unto the Lord, for thou hast fallen by thine iniquity. Take with you words and turn to the Lord. Say unto him, take away all iniquity and receive us graciously. So we will render the calves of our lips. Okay. Yun yung sinasabi natin kanina, no? Hindi porket nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, mag-stop na tayo. Sorry po, bear with me po. Alam ko hanggang 10 po kayo. Siguro pag medyo malapit na po tayo sa katapusan, not ng mundo, but ng lesson, ng devotion natin for tonight. Sorry po. Mga siguro, ayoko magbigay ng gaano katagal, pero bear with me po. No? Sana may matutunan tayo. I know it will be a blessing for every one of us. Okay, so, yun yung sinasabi natin kanina na hindi porket nagkasala tayo, we stop. Hindi na tayo lalapit sa Panginoon. But that is the exact moment na tayo dapat lumapit sa Panginoon. Bakit? Kasi that shows us na hindi natin talaga kayang baguhin yung sarili natin. But it is only the Lord Jesus Christ who can change our hearts, who can remove us from that miry clay, yung tawag nila yung kanta, di ba? Na nalulusak tayo sa kasalanan, nalulugmok tayo sa kasalanan, pero hindi natin maalis yung sarili natin. May binabasa ako kanina, kaya nawala ako. Si Hosea daw, ang tingin ng iba is prophet of doom. No? So, dami-dami ng papagawa sa propetang ito. At talaga naman ang pakasalan pa ang prostitute na iyon. Talaga. Di ba? Wala naman siya ganung kasalanan sa Panginoon. Ano? Pero yun yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Baka kasi mawala sabihin ko na po. Di ba? Yung grace, yung love ng Panginoon, ang ipinapakita niya despite sa nag-aabang na destruction. No? Kaya naiiyak si Jerlyn di ba? Hindi natin maaarok ganta kamahal ang Panginoon, yet patuloy palagi tayo nagkakasala. Blessing comes, that's a reminder for every one of us to stop committing sin. Kasi may blessing ang Panginoon. Pero grabe tayo, if we receive blessing, yet we continue ang pagkakasala. That's not part of salvation. Ilayo natin po iyon. So magkaibang bagay iyon. Okay, so lapit lang. Kahit nagkakasala, lapit lang, no? Huwag tayong titigil, okay? James 4:6. Sige, ako na din po para medyo mabilis tayo ng kaunti. But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Okay, so ang favor ng Panginoon sa mga humble, di ba? Sa mga poor, sa mga lumalapit talaga sa Kanya, no? Mga pure ang heart, He give grace to them, no? Pero ayaw niya sa mga ayaw niya sa mga mapagmalaking tao. Kanina pala may hindi pala ako na nabanggit about dun sa second topic natin, paumanhin po. Okay? Repentance is not crying. So that's different. Repentance is changing. Okay? Repentance is not about saying that sorry, but it is again an action. No? Nagsabi ka ng sorry and you prove it na you will not gonna do the same mistake or you're not gonna commit the same sin. No? Kaya alam nyo, paumanhin po, pero ako yung tao na hindi ako tumatanggap ng sorry. Kasi naniniwala ako sa sorry meant to repeat kung ano yung kasalanan or yung nagawang pagkakamali. No? Hindi naman ako masungit or something. Sa mga hindi nakakilala mo dyan, no? Hindi naman sa ganun. Kaya lang parang nararamdaman ko na magsusorry ka, okay. O di, I'll expect na lang na okay, mauulit-ulit yung gagawin mong masakit para sa akin, di ba? So, I think,
yung sorry na misuse kasi ng tao yan eh, di ba? So I think when we say sorry and forgive me, Lord, when we ask, prove natin na, Lord, di ko na talaga gagawin. Okay? And then second is, sinasabi natin na tayo ay Kristiyano, tayo ay naniniwala sa Panginoon, pero hindi nakikita, no? Walang pagbabago. Okay? Yun yung sinasabi ng kanina na repentance is not an optional, it's an urgent. Okay? Going back sa ating third and last po, no, na topic, okay? What could be the reflection nito, no? Stop pretending na okay lang tayo, okay lang ang lahat. Pride has sent more people to hell than drugs or adultery ever did. Okay? Tandaan natin, ano yung unang sin? It is the pride. Kanino? Kay Satan. Okay? Satan, before Satan, Lucifer yung name niya. He is the most, no, the best of the best na angel. Siya yung pinaka, siya ang parang head nila, di ba? But just because of the pride, just because the five eyes sa Isaiah, no, I will, no, hihigatan daw niya ang Panginoon, no, dahil sa kanyang pride, sa kanyang inggit, no, nasan siya ngayon? Naghahanap siya ng makakasama sa hell. Okay? That's the reason why we have to be careful. Some people are just gonna teach the so-called truth, but is it really truth? Is it really from the Lord? No? So we have to be careful. Baka mamaya may mga nasasamahan tayo. Yung pala, sinasama tayo, akala natin, because there's Bible verses, it's a fellowship, or it's a group of people na nag-aaral ng Bible, no? Baka mamaya, natutwist yung truth. Okay, so we have to be careful with that then. Yes, second reflection natin, you cannot be saved until you know you're lost. That is when we humble ourselves na we can't help ourselves, no? And last is, let God break you so He can remake you. Okay? Illustration po niyan is yung, ano yan, yung vase, no? Before yan, no? Meron lump, clay lump, no? It is, tayo ang clay, ang Diyos ang potter, no? So let the Lord mold us, let the Lord work in our lives, no? The more na tayo magre-resist, the more na siya ay gagawin ka ulit niyang lamp, no? Gagawin ka ulit niyang bilog. Imbis na nandun ka na kalahating base ka na, no? Talagang medyo gumagaling-galing na to si Edralyn, talagang bumabait na, oh. Eh, you fail. Okay, mold ulit, di ba? So, ganun lang. Hanggat nagpapasaway tayo, no? The Lord will not gonna stop molding us hanggang sa ma-reach natin ang Christ-likeness na tinatawag niya tayo to be like Him. Not to be like powerful as Him, but His character. Yun dapat nating ma-adapt. Okay po? Let God break you. Kahit gaano kasakit, it's okay. Di ba? Ano naman ang huli nun? Makakasama mo ang Panginoon sa langit. So it's okay. Kahit masakit, mahigpitan, parang ang dami namang bawal. No, isa lang ang bawal. Magkasala. Okay? Okay, basahin ko din ang Psalm chapter 34 verse 18. Lapit na po, paumanhin. Psalm chapter 34 verse 18. Hi. Okay. The Lord is nigh unto them that are of broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Okay? Mas malapit or lumalapit ang Panginoon doon sa mga taong humble or broken ang heart, broken in spirit, no? Not to those people na talagang binuhat na ang bangko, talaga namang ikaw na ang pinaka-the best sa the best. Okay? Talaga namang, alam ko yan, kaya ko yan. No? Kaya ko iligtas sarili ko. Kaya tumaas yung sahod ko dahil sa pagpapakahirap ko. Kaya
Kaya ano ba? Kaya close kami ng amo, no? Kasi ah, talagang sinusuyo ko siya, no? Everything gawa ng Panginoon yan. Okay? You've done your part sa trabaho mo kasi binibigyan ka niya you're able to do your part sa iyong trabaho kasi binibigyan ka niya kalakasan at wisdom to do it. Knowledge, di ba? Endurance din. Kaya kanya binigyan ng mabait na amo, si Adeline, di ba? Kasi the Lord wants you to have this kind of privilege habang nandito ka sa Dubai. Okay? Okay. Grace is for the humble. Humble, not proud, not self-righteous. Okay? And one question dyan is, sino ang nasa trono, no? ng, ng, nasa trono ng buhay mo? Is it you? Or is it the Lord? Or is it Satan? Is it you too proud? Or ikaw ba ang nasa paanan ng Panginoon? Or ang Panginoon ba ang nasa paanan mo? Or ikaw ba ang nasa paanan ni Satan? Diba? So, alamin natin kung nasa tayo. Okay. Another illustration is a man falls into deep debt but refuses help. May utang. He drives a luxury car he can't afford and posts picture pretending life is good. Now, when collectors come, his pride won't let him admit failure until he's evicted. Okay, nakakaya, no? Kunyari, yun din, no? Yung pag nangungutang, tapos magbabakasyon ng, nasa snow. Nasa snow, pero nangungutang, no? Kaya, yun? Walang pera kung meron kumakain ng steak, Iba, oh. Ano pa ba? Yung parang just to show off, no? Parang, tapos maglalagay ng verse. God provides. Ay, talaga namang sana talaga. Diba? Pero, hindi mo naman talaga kiniklaim. Diba? Okay. Spiritually, we do the same. Pretend to be strong. Tatlong beses yun na-plot. We pretend to be strong Christians, but we're drowning. Saan? Sa kasalanan. We don't pray. We don't repent. We don't confess. No, but God won't rescue people clinging to pride. So I don't think Christians have pride. Meron siguro kasi human as we are, no? Pero we should remove it slowly, no? Change. No? Transformation. He saves those who admit they're ruined without him. No? Nabanggit natin siya kanina. Okay. James 4:10. Humble yourselves in the sight of the Lord and he shall lift you up. We're almost done po. God isn't impressed with how moral or spiritual you think you are. Sa Hosea chapter 13 verse 9, sabi niya, O Israel, thou hast destroyed thyself, but in me is thine help. Diba? We destroyed ourselves just because of continuing sa kasalanan. Pero hindi natin alam, napakalapit lang ng tulong, no? Napakalapit lang ng Diyos sa atin para tayo matulungan. But we don't ask for help, no? Masyado tayong kaya natin sarili natin, di ba? You're not too far gone, but you are in danger. Sin has a deadline. If you die in your rebellion, no religion or good deed can save you. Okay, so we have to check ourselves palagi. No? Romans chapter 10 verse 9, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. You have a career, a routine, maybe even in the ministry, no? But is your heart cold sa Panginoon ba? You've substituted conviction with convenience, holiness with hobbies, and worship with work. We are called to return to our first love.
Diba? Maybe hindi Panginoon ang first love natin, but spiritually, God should be our first love. Okay? Question is, when was the last time that we repented from our sin or for our sin? Not just for what we did, but for who you've become. No? Do your co-workers, family, and spouse see Christ in your life? Or just the church attendance? Okay. Luke chapter 9, verse 23. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Repent, surrender, live holy. Okay, not next week, but now. That is how we can show our salvation. That's how we will be saved. Okay. Proverbs chapter 29, verse 1. He that being often reproved hardened his neck shall suddenly be destroyed and without remedy, no? Katigasan ng ating puso, no? Sabi niya dito, harden his neck, no? Hindi kasi lumilingon, eh. Suddenly be destroyed, okay? Ask yourself honestly, have I been emotionally, spiritually, or mentally cheating on God? Do I love him or just acknowledge him when it's convenient? Do I love God or I just know God? No? Would I be convicted of spiritual adultery if God exposed my private life today? No? Mahihiya ba tayo kapag ipinakita ng Panginoon yung mga nagawa nating kasalanan? Or okay lang yun? Lahat naman nagkakaganyan. No? You've tried living your way, no? Kung ano yung gusto mong pamumuhay, the Lord allows it. You've compromised long enough. You've put off repentance and mingle with the world, no? Ikaw ay in between ng malamig at mainit, no? Remember, God hates lukewarm. He will spit you out of his mouth. So it's either you'll be cold na malayo sa Panginoon or you'll be hot na malapit sa Panginoon, as in like in full service as always, no? Now God is saying in Hosea chapter 10 verse 12 na binasa natin, break up your fallow ground or yung barren land, no? Yung parang hindi na tuyong lupa, no? Or it is time to seek the Lord. So question is, are you ready to break that fallow ground and let the Lord grow, no? Palaguin yung inyong puso, yung inyong spiritual life, okay? And the calling is not for tomorrow, not later, or not when I'm done with my chores, but the Lord is asking us to always return back sa Kanya now. There's no other perfect time but now. Okay? So, salamat po sa inyong time, no, na ginugol sa atin. I hope you learned a lot because I learned a lot.